Naayatang na. Huwag tayong mga talagang may ugali ako na hindi rin ninyo magustuhan. Naninipa talaga, naninipa talaga ang tao. Pag sinabi mo, paing kita. Kasi pagka gano'n, totoo yan. Don't ask any Davao nyo, may taga-Davao talaga dito. Pagka sabi kong yung correct lang, tama lang, look at Davao. Oh. Have you seen any local leader to hit 9% sa growth? Davao lang. Why? It's clean. Walang krimen. You can walk around. Lahat, everything, disiplinado yung tao. Mga muro ang Christian doon. Sabi ko nga, do not talk about religion, mga slur, yung baboy-baboy dyan. So, wala kaming bululo. Wala naman kaming away-away. We just behave. So, Davao was able to progress. I'm not extraordinarily or inordinately proud because Davao is really the product of the sweat and toil of the Davaoenos. So happen na ako lang ang na hindi ko matanggap yung basta kanya-kanya na lang kung sinong tigas dyan. Ito lang. Huwag kang magpatigas-tigas dyan. Mga gangster, si general, dito ang hawak, major, na putang yan, general ka, tumabi ka. Ang gwapo sa Davao, ako lang. Para walang gulo. Kasi kung if you compete with me, mas gwapo ako sa mayor, sino ba yung putang inang mayor na yan? Marinig ko yan, matouch mo ang pride ko. Kasi ang pagkaalam ko talaga, gwapo ako. Sabi ng nanay ko sana ko maniwala sa inyo o sa nanay ko. Gwapo ka manak. Oh. I grew up with that notion na gwapo ako. Tapos sabi ng tatay ko, tigas ka anak. Adi, tigas talaga ako. So huwag kang magpatigas-tigas dyan. Same here. Ngayon. Kulang. Lagnat ng extrajudicial killing. I accept full responsibility. If there's anybody who would go to prison, it will be me. As I have said, I'm willing to rot in jail for my country. I am a worker of government. I am not even an official. You'd never hear me address them officials. Oh, just say, we are all workers of government. And I work for the people. Period tayo dyan. Walang pakurnihan yan ng walang papaimportante. I do not impose my presence. I do not do things that would impress people na gano'n ako. So let us be clear on this. For the military and the police and everybody, ako yun. Akin yun. At kung sasabog, kung meron man, akin yan. And you can kill me if you want. But kung takutin mo lang ako, na presuhin mo ako, gano'n, you're wasting your time. Kulungin mo ako, I'm 72 years old. By the time that I'd be through with this term, 76, 77, tumantama lang paghatid mo sa munting lupa, kinabukasan, patay na ako. Sabihin, tingnan mo yung mga kolumnista. May isa pa diyang idyuto na pumunta daw ako ng, this guy, Tatad, he read the proclamation 1081. Hindi na nahiya ang gagong kapal ng muka niya. Then slowly he redeemed himself by writing, saying that I went to China. Ang totoo lo taga-sabi, for Tatad ha, hindi sa inyo to. Totoo nagpunta ako ng China. Totoo nagpunta ako ng hospital. Nagpatuli ako. Sabihin mo sa kanya, nagpatuli ako ulit bumalik Siya ang ginamit,
ako, sumali sa probinsya. Every summer magpila. Yung nandoon, mga mga 5th grade, mga gano'n. 6 and above. 5, wala. Sumali ako doon. Yung pukpuk lang. Pagkatagal, bumalik. Kaya pumunta ako. Tatad, sabihin mo, totoo yan. Pinaputol ko lang yung malinis. No dangling, ang ina mo. Ito, imagine staying with Marcos for so many years, tapos ngayon parang sino kang santo magsalita. So, yan lang. Ngayon, sakit ko. Sinong 72 dito? Huwag tayong magbulan. Si Billy ba, iniinom ng medisina yan? Ako meron kayo. Pag 72 kayo tapos wala kang iniinom, sigurado mamamatay ka na. That's management. Meron kami. So, Barrett, lahat, Burgess, because of smoking. I have to take some medisina. Sino bang 72 dito sa buhay na ito na hindi nagkasakit? Balita ko nga, San Pedro noon, 35 lang, marami ng so, yun na lang ang masabi ko sa lahat. Basta ako, walang korupsyon. At kayo talagang Filipino by heart. Kaya, yung pagkasalit, yung pag-articulate mo, Lance, talagang pupuntahan. Correct collection and correct spending. Dito sa taas, wala kayong makita. Ako sabihin ko sa inyo, ito totohanan, magtanong kayo sino sa Malacanang. Walang kontrata sa gobyernong dumadating sa Malacanang. Only appointments. I do not accept for review any nandyan si Andrea, nandyan si George, PSCO. Magtanong ka sa kanila. Noon, dadaan ka sa Malacanang. Siyempre, the reason is obvious. I do not have to say it. Wala. Only appointments. At saka yung mga dokumento na, yung sa natin, international relations. I do not. Sabi mo, i-review, mag-okay ang president. Tanungin mo sila. Basta ako, tiwala ako sa PAGCOR, may tiwala ako kay George. May trabaho tayong lahat. Just work. And I pray to God that magkaintindihan tayo. Basta ang akin, I just do it honestly. Total, matanda naman tayo. Baski bigyan tayo ng pera, hindi naman natin magastos yan. You cannot even travel because you'd hate the long haul. Di mo na kaya. So, kayong pagpunta sa Peru, Sus Maria Josep, sige, pagising ko, lipad, bulo ko, lipad, putang ina, mas buti pa, mahulog na ito. Para, sabi mo, ikot ka ng ganon. I cannot, sabi nila, bakit ako nagpasya? Because we are the host of the next ASEAN Summit. And I have to go to the member countries to sound them off what they want for the agenda. That's why I had to go around early. I was not wasting money. I said, I do not want to travel. But I had to get the input so that we can prepare properly and maybe correctly kung anong pag-usapan natin pagdating nila. That was the reason. Pag sabihin mo na, I do not even, yung aeroplano ko nga, binigay ko na sa armed forces. Use it if there is trouble somewhere to ferry the wounded kaagad. I spent about $500 million sa kanilang asa ka makakita ng ospital dito na walang MRI. I was really horrified. So, yung building nila na original, yung drain was
Sabi ko, how can you eliminate germs here if you bumabalik yung drainage niya? So I had a new building for them. I have to take care of the armed forces and the police because they are the ones ready to go and die anytime, even without a reason or for a stupid reason. Tignan mo yung mama sa pano. Ako isa lang ang ano ko doon. Because as mayor, alam ko ang deployment ng Kasap in Awang, Cotabato, Davao, pati Jansan. There was fighting the whole day. Yan lang ang tanong ko. Wala na ako, I'm not si Chris nag-text. So wag mo namang ipakulong si Nonoy. Sabi ko, no Chris, I am not out to find faults. I just want to know the truth. It could be nice to hear, it could not be pleasing. Na almost one day of fighting, bakit ni isang chopper na may rocket pumunta doon just to, or the M6s on both sides, magamit mo yan for sweeping. Yun lang. Yan lang ang tanong ko. O hindi ako nagtatanong kung sinong mali, sinong nakatanggap ng, and I am not going ahead with the creation of the commission because apparently the ombudsman has said that it's still pending before them. So I do not want to have a multiple incongruity, especially if one finding fights with the other. So hintayin ko na lang. But there are so many things that has to be answered. Ako, my one single solitary question is, bakit hindi kayo gumamit ng air assets to save the pinned down soldiers? Yun lang.